Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, ba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, kabayan ng Kaliwan ng Kalimantan Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa issue ng ika-38 anibersaryo ng EDSA Revolution ngayong February 22 to 25. So ito ay pagunita noong o komemerasyon at anibersaryo ng 86 Revolutions. Yan. Pinagdiriwang ngayong February 22 hanggang 25 ngayong araw na ito ang aryo ng EDSA Revolution noong 1986. Ang kasaysayang ito sa ating bansa ay naging bantog sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagtagumpay sa pagkakaisa sa kalaban sa diktatorya ng dating Pangulong Marcos Sr. Napilitang bumaba sa kanyang pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong EDSA Revolution 16 sa boses ng nagsakripisyong taong bayan at mga militar na para tanggalin siya sa tungkulin at palitan ng bagong pamumuno at ibalik ang demokrasya sa bansa na nakontrol ng BRIAC. Dito nabuo muli ang 1986 Constitution, 1987 Constitution. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng karapatang pantao. At sa isyong ito ng ika-38 anibersaryo ng EDSA Revolutions ay nakikisa tayo sa pagunita ng hayang ito ng ating bansa na napaglaya ng sambayan ng Pilipino doon sa diktatorya o liderato ng dating Pangulong Marcos na sumikil yung kanyang gobyerno sa pamumuhay ng lipunan Pilipino. Ang kasaysayang ito ay nakaraang pangyayari na ating gawing inspirasyon sa pagkakaisa at pagprotekta ng ating bansa at demokrasya. Patuloy ng panahon ay ating paglilingin na ang mga nilikang sugat at paghihirap sa panahon ng diktatorya Marcos at tayo ay bumangon muli para sa bagong bukas. So tayo dito sa ating tinungyang topic nito, tayo nakikisang ulitain itong kaganapang ito o history ng ating lipunan Pilipino na nagkaisa para doon sa naging pagtutol nila sa patuloy na pamumuno ng ating Pangulong Marcos na kung saan ay naging masigila sa panahon na yan. At ngayon man ay ito ay isang kasaysayan na ating dapat ginugita. Gayon man ay dapat ay magkaroon na ng paghilog yung mga sugat o na nagawang sapiring sa lipunan Pilipino in both sides nung pangyayari na yan sa panahon ng dating Pangulong Marcos, mula doon sa pamilya ng ating niya at sa lipunan Pilipino na ngayon ay namumuno na ngayon muli yung kanyang anak na si Pangulong Marcos. Ayan, at ang bawat panig mula lipunan Pilipino na nagdusa sa kamay ng diktatorya at pamilya Marcos ay magpatawaran na bilang pagkilala sa ating Panginoong Hesus, Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat upang tanggapin ang patuloy na buhay. So huwag nating ibuhos ang ating hinaing noong panahon ng diktatorya sa panahon ng anak nito na ating Pangulo ngayon. So sana yung naging natin doon sa ng sambayan ng Pilipino doon sa panahon ng diktatorya Marcos, wag nang dalahin pa dito sa panahon ngayon. Bagkos ay tingnan yung patuloy na daloy na siya ay
At yung iba ay naghilom na pinili siya maging Pangulo, yung ibang mga hindi pa naghihilom, so siguro mapatawad na rin at suportahan yung kanyang pamumuno na ito ay makapamahala ng mabuti. Yun ang pinakamagandang magawa natin para ito ay mamahala ng mabuti at tayo ay umusad mula doon sa pangyayari na hindi nagustuhan ng lipunan ng Pilipino noon. Yan. So sana ay yung ating administrasyong Marcos ngayon ay ipakita niya na yung hinaing ng lipunan ng Pilipino noon ay sa kanyang pamumuno ay magagawa niya yung maayos pamamahala, pagbibigay ng pagtugon ng karapatang pantao at patas sa hustisya. Yan. So yan ay mga bagay na dapat na isagawa ng ating administrasyon na kanyang kung meron siya ituwid niya yung mga nakaraan na maaaring iniwan at pakita niya ang isang mahusay na pamumuno mula sa kanilang pamumuno na iniwan ng lipunan Pilipino noon. So magpatawad na rin siya kung ano man ang kanilang naranasan din yung lipunan Pilipino. So may magkaisa para doon sa patas sa hustisya, kaunlaran at pamumuhay ng lipunan Pilipino. So yun ang makabubuti sa atin kaysa magpatuloy na yung mga ayaw ay maglabanan. So nakakabagal ng pagunlad yun. At yun din namang ating administrasyon ay pakita niya na kaya niya talagang mamuhi ng lipunan Pilipino sa kanyang bagong Pilipinas. At hindi ito magaya dito sa mga sunod na mga administrasyon na hindi pa rin matugon yung karapatan, hindi pa rin magawang maiahon yung lipunan ng Pilipinas na pabubuhay lahat. So, yan, kaya halimbawa, sa trabaho na lamang ay marami pa rin yung unemployed at andoon pa rin sa pantawid yung iba. Dapat magawa nila paraan yung mga nasa ganyang bagay ay mabigyan nila ng trabaho at ang lahat. No? So, magkaisa para sa isang mahusay at mabuting pamahalaan, lipunan na tutungo sa kinabukasang naaayon sa ating karapatang pantao at patas na pamumuhay. Pakita ng ating mahusay mabuting niyang pamamahala para sa bansa na kanyang tutugunin ng patas na pamumuhay sa politika, ekonomiya at sosyal at sibil at kultural na usapin at issue, etc. etc. So, yun. Pakita niyo yung fairness doon sa politics, social, civil at karapatang pantao. Sa ngayon, makikita ng lipunan ng Pilipino na mahusay yung kanyang pamamahala at kanyang yung iniwan ng lipunan ng Pilipino doon sa kanyang late father Ferdinand Marcos na senior. So, pamahalaan niya ng mabuti yung lipunan ng Pilipino. Pakita niya yung mahusay na pamamahala. So, pairalin ng ating Pangulong Marcos ang human rights, fair justice at patas na pag-maintain ng peace and order sa bansa upang ang bagay na ito na siyang problema noong panahon ng diktatorya na inabuso ng mga nasa tukulin mula persa ng ay mabago at maituwid hanggang ngayon. Iba't ibang presidente na ang nagdaan, ang abuso sa palang mula persa nito ay talamak pa rin at ako konti lamang o ilan lamang yung naging kaya mula nung panahon noon nung diktatorya Marcos yung inaayawan ng mga laganap na pang-abuso, inequality ay doon sa mga sumusunod na administrasyon naging ganun pa rin. Ganun pa rin yung nagiging kalakaran ng sistema natin. Hindi pa rin nawawala yung abuses at yung pamumuhay na may naghihirap pa rin na dito na sana ay kung ano yung unti-unti na pagbabago na gawa ng mga administrasyon na yun, doble-doblehin itong administrasyon ito at kung ano yung tingin na lipunang Pilipino na mali doon sa administrasyon ng kanyang father, kanyang doblehin yung pagbabago sa para pakita niya na parang bumawi siya doon sa mga naging tingin ng lipunang Pilipino pagkukulang ng administrasyon noon at saka yung naging sobrang pang-abuso na tingin noon ay hindi mangyari sa ngayon na nagkakaroon ng maraming pang-abuso yung pwersa ng ating kapulisan at militar noong mga panahon ng diktatorya at patuloy naman nagiging ganun din yung kanilang enforcement. Marami pa rin pang-abuso nangyayari. So
sana mabago yan ng ating administrasyon at maiwasan nung yung kanyang na makapang-abuso, makapang-api ng mamamayan na yung inequality dun sa ating bansa na yung mamanage siya ng mabuti yung mayaman mahirap na hindi ito yung inequality na yon ay makapamuhay ng maayos at hindi basta-basta may mayaman mahirap kundi yung mga tao makapamuhay doon sa karapatan. So wala naghihirap kundi ayon sa karapatan even though merong yung tao ay nakapamumuhay pa rin sa karapatan at yung hustisya patas. So sana magawa ng ating Pangulong Marcos yan at hindi makita sa kanya yung mga nakaraang tiningnan problema ng panahon Marcos at iba't ibang mga administrasyon. So makita sa kanya isang mabuting pamamahala sa bagong lipunan. So lalo na yung pagdideklara ng martial, sana kanyang mamanis na maayos yung bansa not to declare that thing kung mayroong mga problema. So ang ekonomiya na bumulusok pa ba noon ay itaas niya ngayon, napilitin niya na mabigyan ng trabaho lahat at pabahay basically na pagtubarapat ang pantao at iba't ibang balangkas ito na dapat kamtin na bawat Pilipino. So yan, kagaya ng ginagawa niya pagpapataas ng ekonomiya, magbigay ng trabaho, yan, pabahay. So yung basic rights na yun dapat maibigay kasi yung matuulam yan yung pagtrabaho, hindi lang basta trabaho kundi maibigay yung full employment and standard na sahod para makapamuhay ng maayos yung mga tao. So yan, at yung hustisya dapat ay walang naagrabyado. So hindi yung nasabi nga ng mga nagsasabo sa kanina yung para sa iilan lamang yung justice system ng ating bansa gumagana pero para sa iilan lang, hindi para sa lahat. So yung mayaman mahirap, ganun din dun sa hustisya. Pag mahirap ka, nahihirapan ka na sa magamit ng hustisya at ikaw yung lalo na happy. So dapat magawa ng ating administrasyon yan naman fair dyan, economic yan ba? Doon sa karapatan ng tao. Sa issue ngayon ng charter reform ay naway pag-usapan ito mabuti at mabuo ang dapat na gawin kung dapat baguhin o magpatupad na lamang ng naayon sa ating konstitusyon. Siya ngayon ay nais ng Administrasyon Marcos baguhin yung konstitusyon para mapaunlad niya yung bansa through pabaguhin yung economic provision doon sa konstitusyon for foreign. So dapat tingnan mabuti kasi yan yung iba ng mga inaayaw nila. Yung pagdating doon sa foreign investment na yan ay isa sa mga lalo na sa edukasyon, yan ay isa sa mga ginagawa ng sinasabi nilang imperialism. Kapag yan yung pinapasok nila yung ekonomiya at yung edukasyon yung ating pwersa ng pamahalaan para makontrol niya yung isang bansa. So kung sa pag-usapan yan, economic provision for the foreign investment nang hindi ito napapasok ng sinasabing imperialismo at mga nag-i-interest sa ating bansa makapag-control ng ating ekonomiya. Halimbawa, anong bansa kung control ng ating ekonomiya, sila yung mag-i-invest to control our yung mga imperialismo sinasabi. And then, the education system. So yan. So sa gayon tayo ay may problema dyan. So dapat ayusin ang ating pamahalaan yan. Even though hindi man paniniwalaan yung mga ganyan-ganyan, ay tingnan mabuti yun kung paano tayo makikilabang at makatutulong yung sinasabi na yan at hindi tayo na agrabyado yan. So, aside from foreign investment, bakit hindi magsagawa ang ating administrasyon ng maayos na pag-uunlad na ekonomiya, not from foreign, but from our cultivation of our land. Mayaman naman yung ating bansa. Diba? So, paano gagawin natin para tayo ay makapagpaunlad yan? So, anong pangailangan lamang sa foreign yung maaari natin yan. So, dapat ganoon. So, not just foodie, doon tayo sa foodie. So, yun at so sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos itong administrasyon na ito at mamahalaan ito. So, katugon nito yung mabigyan ng trabaho at saka ng tirahan yung mga tao. So, sa gayon, dyan sa bagay na yan, so, we live good. Walang naghihirap, walang may problema. Diba? And the other human rights and services. So, muli,
Maliwanagin ni Manuel Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuting pamamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan at ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at ang makabumuhay tayo ng mapayapa at patas at ayos sa karapatan at higit ay may kaligtasan espiritual. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana tumos naman ang human rights promotion sa ligong tingin doon sa ating paggunita ng ating kasaysayan ng pagkakaisa ng lipunong Pilipino na napagtagumpayan natin ang pagkakaisang ito na tayo palitan ng isang diktatorya ng mga panahon. Yan. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.